finally, nakapagluto din tayo ng homemade siomai. Gamit nating wrapper ay ang Chinese cabbage. Patikim na nga natin ito sa ating unang customer. Ito nga yung una kong naisip na pwedeng i-merienda guys dahil may trabaho sila nga dito sa Kubo. At partneran nga natin yan ng Papa Lola's Black Sauce. Guys, sobrang sarap nito ha. Pwede nyo nga itong gawing sausawan guys sa kahit na anong ulam. Meron na itong dalawang flavor, spicy and original. So pwede kayo mag-PM kung gusto nyo nga rin itong itry. So pwede rin pala siyang pang marinate guys. So eto na nga yung mga kakailanganin natin sa ating homemade siomai. So mas marami kasing magagawa guys pag gumawa kayo ng homemade. Pwede nyo nga itong pang baon, pang merienda at pang ulam na rin. Una ko ang nilagay dyan ay ang pitso ng manok at yan po ay nagiling na bawang sibuyas, paminta, asin and seasoning. Chop onion leeks and then sobrang dami kong nilagay na carrots guys kasi favorite ko talagang carrots. And then oyster, isang egg. And then, naglagay tayo ng 1/4 cup ng cornstarch. Tansyahin nyo na lang siya. Kung gusto nyo dagdagan, pwede rin. So, nasa sa inyo pa rin po yun. Kasi ako talaga pag nagluluto ako, talagang tansya-tansya lang tayo dyan. Kaya mas maganda pa konti-konti lang din nilalagay natin mga seasoning dahil mas madali ngang i-repair yung matabang kesa maalat. Diba? And then, ipapakulungan natin guys dyan yung ating Chinese cabbage. Pwede nyo na nga itong hanguin after 3 minutes. Basta makita nyo siyang makunat-kunat na. And then, ibablanch na nga rin natin yan sa malamig na tubig para hindi po continuous yung kanyang pagkaluto. Pagkatapos nga kumuha ako ng baso and then nag-form lang ako ng bilog dyan para gawin natin siyang wrapper. So, ganito yung ginawa ko guys. Pwede nyong gayahin. Pwedeng kahit ano, basta maka-form kayo ng bilog. At yan po yung gagamitin nating wrapper. So kapag bumili po kayo ng Chinese cabbage guys, yung malaki na ang bilhin nyo. Kasi nga guys, hindi kayo makaka-form ng bilog kapag maliliit ang binili nyo kagaya ng nabili ko. Pero nakagawa pa rin naman tayo. And then yung ibang natirang cabbage ko dyan, is niroll ko na lang siya. So, wala pong nasayang na cabbage. At saka yung mga pinagtabasan, kinain din namin siya, hinalo namin sa pansit. And then, sundan nyo na lang po kung paano ko nga siya ginawang bilog-bilog na ganyan. Pag ginagawa nyo na kasi yung actual, mas madali pala siyang gawin guys. So, ito na yung nagawa ko. Pero ito yung mga natirang malilit na cabbage, niroll ko lang siya para hindi naman masayang at makakain pa rin natin. So, marami nga akong nagawa dyan guys, hindi ko na na-video. Tapos, nakalimutan ko pala wala kaming steamer. Kaya naman, eto, nag-DIY tayo ng steamer. Para naman mapanindigan ko siyang siomai talaga, diba? Ito na yung mga na-steam natin. So, ready to serve. Ang sarap niya guys. At konti lang talaga yung nagastos natin dito. Napakarami na nating nagawa. Ready to eat na nga itong ating chicken siomai. Yummy!